mo na babiyahe mo yan. Ang tawag mo yan kahit kaya nga nilagyan mo ng sidecar eh. Yung motor mo hindi naman design para pang biyahe eh. Bakit nilagyan mo sidecar? Ha? Service ng ano? Pero po talaga pang biyahe, hindi naman itsura nga lang. O kaya nga, hindi ka design yan. Hindi naman pinapayagan sa Quezon City yan. passenger type yan eh. Passenger type yung tricycle mo. Anong di-design pang biyahe? Bago tayo pumunta rito, merong surveillance na ginawa. Meron tayo may mga motorcycle riders na kumukuha ng delivery. So, ganito man, basta dinibay lang namin na bawal mo yung delivery. Purong pagmamahal. Bags CDD. Punta ako doon eh, basement. Ikaw kasama? Gemos, takits. Kasi kung ano yung nakita namin yun, ma'am, yun yung lalagay namin sa table.
ba yung ano, Chelsea, yung papel? Gusto pa namin yung isang yung mataba. Di ba pa nga yung guard? Ito ba yung Yan po yan. Tapos nagdadam. July 10. Tapos ito ba? Yun pa. So ito yung first, second, tapos ngayon. Because temporary na so ito, season na to eh. So para napunta sa closure. Opo, para sabihin nyo kayo naman kami, no? Hindi lang ho ngayon, isang beses. May series po. So may dokumento po yan. Tapos plus the fact na yung mga complainants nagpapalit sa office na hindi pa rin pinag-supply. In fact, si barangay nag-meet na po kayo. Ang naging problema, hindi daw din pinag-supply. So barangay mismo. Kaya ang nangyayari po, for your information, kasi pasok nila kayo, no? Yung barangay, mag-complain yung complainants, yan yung kapitbahay nyo, naging barangay nila, yan sa likod. So pagpunta sa barangay yan, reklamo na ito, may ingay pa rin. Kasi actually nag-ano yan, nag-involve lang yan sa noise pollution. Ingay daw. Ito po yung nag-ayos na permit sa akin. Ask us. Oo. Bali nandito si Sir Vic from DPOH. Please, iyan mo lang. Speaker mo na lang para isa. Transparent tayo. Speaker mo. Ma'am, good morning. Si Mr. Vic Gaudil po to sa DPOH ma'am, Department of Public Order Safety. So, nandito kami para ho doon sa yung meron kasi yung temporary closure order. Pero hanggang ngayon merong activities pa rin dito sa establishment nyo. So, nire-remind namin kayo yung mga requirements yung mga documents na dapat isubmit sa receipt yun. Hanggang sa ngayon ata, wala. So, sabi ni Ma'am Marien, nandito raw po sa inyo, kayo po yung naglalakad. So, in fairness din naman sa inyo, to be fair, kailangan daw namin yung copy ng mga documents niya sasabi niya, no? Or else kasi, i-reflect namin sa report yung mga findings mo namin ngayon, ma'am. Opo, sige ma'am. Asahan namin ma'am yung mga documents po, sasabi ninyo na kailangan i-submit din, bigyan pa kung pwede makahingin kami ng kopya. Parang siguro, i-reflect din namin sa report. Para to be fair lang naman, may lalagyan namin sa report kung ano yung pinakita namin. Dokumento po, no? Tapos at the same time, pa-inform na lang po siya, no? May-ari, yung owner po, dito po kami pumunta para i-remind lang kayo na meron kayong temporary closure order. Kaya lang, despite of that, meron na kayong operation na ginagawa. Dapat close mo talaga yung establishment. Opo. For your information ma'am, prior to inspection nga ngayon, meron kaming mga video kuha na nag-ooperate po kayo, may rider pa rin na pupunta rito. May video po kami, kaya po na alarma din kami na bakit ganoon, meron na kayong temporary closure order pero tuloy pa rin yung activities. Pinakita namin kay ma'am sa manager po nyo yung video ng yung mga kuha namin o yung pinadala sa amin, pinadala sa amin. Sige po, para kasi ang claim nyo dito ma'am, base sa kay Ma'am Marien, at sabi po ng security guard na nakikiparada lang dito sa establishment, dito sa parking lot. So at the end of the day, kung ano po wala kaming talaga, yun lang. Again, nire-remind namin po kayo na bawal po yung mag-gano'n na activities. Hanggang meron kayong temporary closure order at hindi yun nasisettle sa city government, kailangan kung implement muna yung mga sinasabi ng city government, particularly BPLT. Okay ma'am? So nandito lang kami yung DPSO para sa kasi yung may report kasi sabi nila alam niyo naman po kayo sa Quezon City may nangyaring hindi maganda. So na-alarma din gaya dun sa fire, binanggit ko na kay ma'am, para na lang kayo mag-usap kung ano yung suggestion pa namin. Kasi medyo nakita namin itong lugar, medyo fire prone nagluluto kayo tapos medyo yung tungdor. Anyway, yung details ma'am, sabihin naman ni ma'am sa inyo, no? Yun lang ma'am,
wala pa ma'am, gagawin pa lang namin. Kaya lang yung dalawang report pinakita namin kay ma'am, kasi copy namin ito, no. Pero in case pag pwede namin din ibigay. Pero ma'am, meron may report na po galing sa BPLD. Kasi lahat po ng mga incident report o after inspection report, binibigyan po namin ng kopya yung yung BPLD ma'am, yung business permit ma'am po. So kung may mga po kayo, pwede ko kayo mag-demand ng copies doon. Okay ma'am? Sino po sila ma'am? Sige ma'am. Maraming salamat po ha. Pasensya na po. Natawagan na lang ito. Okay, gano'n na ma'am, no? Namin nakapwes namin dapat tayo na po I-relay ko rin po sa kanila para magpapadala. tapos ito, idagdag na po ito. Although hindi natin nakapwede yung test Titig pa niyan. Dumaan lang si malaki nyo. Wala na, nakaharang na dyan. Kasi, alam niyo ba yung nangyari sa Quezon? Buhay na ho kayo noon? Sa Quezon? Hindi pa ho. Mas malaki pa dito ang pindo ng Quezon. Kaya lang naging problema. Ano ba to? Pitchy swing? Pwede sa labas, pwede sa loob? Oo. Ngayon, pag may hinumarang, kasi pag gano'n, patulak doon. Ganun-ganun po yung Quezon, no? Pag ganun lang. Ang nangyari, pag di gumaraho dyan, nagtakbuha dyan, kaya may obstruction kayo, kaya nyo. Paano dadaan ho dyan, yung piece of fire, pinakahalang na sa daan. Dapat i-clear nyo ho dyan, kasi huwag nyo yung i-discount yung yung possibility na magkaroon ng fire. Paano ho yung yan, naka-obstruct. Pag natalisod siya, si Big Boy, wala na, nakahalang na doon, hindi na kayo makakalabas. Lang suggestion lang po, sabi nyo mabasabi. Request mo naman sa karapatan nyo ko kasi nagupahan ko. So gano'n ma'am, maraming salamat po ha. Salamat na. Salamat po. Hi po Sir Vic, Department of Public Order and Safety. Saludo mga bossing. Sir, malaman lang po natin, ano po ba yung ginagawa natin ngayon dito sir? Ano po yung nangyari po? Opo, sir nag-inspection doon po dahil sa report po na ito pong establishment, meron na pong temporary closure order. Kaya na po nag-ooperate pa rin sila. Pinagbabawal po yan ng City Government, particular ng BPLD, na kung saan doon kinukuha nila yung permit. So may report na nag-ooperate pa rin. Kaya pinunta doon namin kasi panak namin kung totoo. Base sa kanilang binibila nila na wala silang activities pa. Pero bago tayo pumunta rito, mayroong surveillance na ginawa. Nakaliba may mga motorcycle riders na kumukuha doon dito. So, ganun po ba? Basta di-remind lang namin na bawal po yung Pinaka main concern po ba dito is about, narinig ko po kasi fire po ba yung ano lang po, isa sa mga, ang DPS kasi masyadong broad. Kasama po yan yung pati yung sa fire concern. Although hindi kami PFP, pero kami kayo kasi public order and safety. So, the third per se, so covered din namin yan. Isa sa mga functions ng DPS para to ensure yung public safety. Last na question na po Sir Vic, if ever hindi pa rin po sila mag-comply dun sa pakiusap po natin, ano po yung mga action na magagawin? Possibility ho to, although kami hindi ho, ang DPS hindi ho may authority para magpasara nito. Ang BPLD po kasi ang talaga magpapasara nito. Kung sakaling talagang nag-violate sila sa mga requirements, mga batas ng isang business establishment, may posibilidad na sila i-revoke yung kanilang business permit. Alright. Thank you so much po Sir Vic, Department of Public Order and Safety. Buhay po kayo sir, God bless po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim pa rin. Anapolis tayo, doon pumasok tayo dyan ng Anapolis. Pulwasan. Natin hawalin ng wansit. Pulurom yan, nakita yung pasayro yan. Kunin yan. Kunin yan. Tabi mo dito.
Alright mga puro, Erwin Garcia. Ito may naabutan tayo dito, isang tricycle ulit. And by the way, puro ko tricycle. Kasi nga po, operation po natin is with regards tricycle. Bili-bili na kami po sa loob, nakatay ko mga kamok eh. Wala na tayo. Sir, meron yung Okay mga puro, ito naabutan na dito. May binibili lang daw sila bossing dito. Kaya lang bawal po sila dito. At makita nyo, walang body number. So mas malamang po, kolorum. Sir, paano yung lisensya ulit? Saan ba yung lisensya niyo? bili-bili na kami po sa loob eh. Nakatay ko na yung asawa ko po. Oh, kanina pa yan boss oh. May binibili lang po kami, di naman po ako biyahe. Kahit bakit na po. Hindi po ako biyahe sir. Hindi po ako biyahe din sir, kahit tingnan niyo po. Ayun sir oh. Alright mga puro, no? Just to be clear, dito po sa Quezon City, ang pinapayagan lang bumiyahe ay yung may prangkisa, metoda, yun yung passenger type tricycle, at yung utility vehicles, merong utility permit. Ikarga dun sa ano? Iangat ninyo. So regardless kung kumukuha ng pasahero si sir or hindi, hindi po dapat siya nandito. Yun po yung pinaka point. Mga puro, so far sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung mga nahuli po natin ng mga tricycle. Sige, yan mo. Ay dito naman mga puro, mukhang may prangkisa naman yata siya, sa titipita na lang. Tingnan mo rin, mamaya ibang kumuha, hindi mo matanda. Ay boss, sa dulo. So ito mga puro, tinitikita na si bossing. Yan, kompleto naman siguro siyang papeles. Ayun, no parking either side, away zone. Ayun pa, no parking pa. Ayun na naging niya. Init. Oh, baka mama sa taxi ah. Yo, malayo mama sa taxi. Mga puro, baka may magtatanong na bakit yung mga hindi inuhuli, yung mga 4-wheel. Yung papel po kasi natin, yung operation natin today, pang tricycle lang. Makapal yan? Dito kasi Yan lang ah. Konti kalikabok lang ah. Okay lang naman eh. So, anong tawag mo na yung babiyahe mo yan? Ang tawag mo nyo kahit Kaya nga nilagyan mo na
Kaya nga nilagyan mo ng ng sidecar eh. Yung motor mo hindi naman design para pang biyahe eh. Bakit nilagyan mo sidecar? Ah, Service ng service ng ano? Pero po talaga pang biyahe, tingnan mo itsura nga lang. O kaya nga, hindi nga design yan. Hindi naman pinapayagan sa Quezon City yan. passenger type yan eh. Passenger type yung tricycle mo. Anong di-design pang biyahe? Lagi yung katuwiran dito, namamalingki yung asawa, namamalingki yung ano. Hindi yung wala pa kayo bagong ano, rason. Parang nga na-exercise sila yun ang boss mo. Alright mga puro, again nakakalaruin ko lang po ano. Katulad nyan, bawal sa dyan dapat bangketa. Bakit di po natin mahuli? Kasi po yung papeles natin, dokumento natin to operate is for tricycle lang. So may magsasabi, ano yun? Para saan pa na may panigit kayo tapos di nyo matikitan yan. Yun nga po yung point. Pag yung driver nyan hindi lumabas, wala po tayong magagawa. Why? Kasi wala po tayong kasamang towing. Eh di ba sasabihin nyo, meron namang MMDA na ano, non-contact. Eh wala nga po tayong kasamang MMDA kasi nga po yung operation na to is purely for tricycle. Alright, sana klaro po tayo doon ano. Baka kasi may magtatanong eh, do talagang ano yan, dapat huliin yan. Kaya lang, wala po talagang lalabas sa driver yan. At pag walang lumabas sa driver, wala matitikitan, eh hindi naman natin matutow dahil wala tayong towing na kasama. Dahil ang operation natin is pang tricycle, okay? Alright. Kita na naman ako sa ano, sa YouTube nito. Napanood ko nga eh. Kaya lang dalawa ni comment. Eh, wala ka kasi. Nasaan ka ba nagpupunta? Nasaan ka ba nun? Nasaan ka ba nun? Eh, kami na na-interview ni Papa Pao. Sa dulo yata siya. Monday kasi nun. Monday, hindi Saturday. Pare, yung ano na lang pare. Ito na lang pare. Sipunan pa pala yung pare. Saan? Hindi. Oh, na. Saan? Ito? Mga puro no, tulad ng sinasabi ni Bossing, hindi daw pang ano to, pang yung pampasada. Pero tulad nga sinasabi niya nila Officer De La Cruz, eh passenger type po kasi yan, ayun, may tricycle siya eh. So dapat tanggalin niya na lang ang tricycle, gawin niya na lang motor para pamalengke na lang nila. Alright mga buron, dito po tayo sa Manila Seedling ano. Ito yung impounding ng mga tricycle na mga nahuhuli natin everyday pag nag-clearing ng TRD. Yan, kasama na dito Officer De La Cruz, ang ating team leader ng TRD. Bossing, bigyan nyo naman kami ng mga details. Ano ba yung ginagawa natin pagdating dito sa impounding? Ano na yung mga prosesong ginagawa natin dyan? Yan. Ayan. Ginagawa na nila ng inventory. Kumbaga yung tricycle impounding receipt.
Yung inventory ng motor, yung chassis number niya, motor number, tapos yung headlight, signal light. Ah, talaga? Oh. Para in case na ano na naka-record yung ano na mga inventory ng motor. Ah, kumbaga, para pag may nag-claim na, uy, may nawala dito, ganyan, at least may record tayo, ganun. Tapos papapirmahan din sa security dito sa SID, DPO. Oh. Tapos, Clear yung ano nila motor. tapos Officer De La Cruz, pag na-inventory na yan, ano yan, maano na nila? Ready to, pagka tinubos nila yan? Ipo-forward na namin yan dun sa redemption. Doon na nila kukuhanin yung tricycle impounding receipt sa opisina. Tapos balik sila dito para ilabas yung motor. Kapag na-proseso na nila. Alright. Alright, thank you so much po, Officer De La Cruz. Saludo mga bossing, TRD, mabuhay kayo mga boss. God bless po. Alright, yeah, again mga puro, no, shout out sa mga tropa natin TRD. Yan, ganyan ginagawa po natin, ano, pagdating dito sa impounding, ina-inventory, tulad nga sabi ni Officer De La Cruz, para if ever may magkiklaim na, uy, nasira yung ganito ko, nawala yung headlight, nawala yung tricycle, gano'n. So at least meron tayong papel na kung ano nang nakakabit dyan at kung ano yan, kaya medyo matrabaho po. Tapos i-check pa po yan ng security dito sa impounding. And then after that is pwede na nila yung pag na-forward na dun sa opisina yung documents, pwede na nila yung tubusin. Tapos dun pa rin po yan sa Quezon City Hall, sa I'm not sure, OVR pa rin po yata. Tapos bigyan sila ng tarnga, tapos dadalhin dito para ilabas yung kanilang tricycle. Alright, again, ang ano natin dyan, ang head natin ng TRD, si Boss Ben, yan, si Sir Benjamin Ibon III. Saludo bossing, God bless po, mabuhay mga boss. Alright, let's go guys, purong pagmamahal. Bibig shoutout lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo lang handheld camera na siya. Tapos, ang ganda, diba? Hindi ka mukhang ano, parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda, ganda ng kulay, pogi pa rin. LSC number 1. Let's go, purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw, so thank you so much. God bless you, purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.